Jamey, magandang araw sa inyong lahat mga ka-confession. Ako si Nathan, 23 years old, isang graphic designer dito sa Maynila. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay tungkol sa isang bakasyon na akala ko'y para lamang sa trabaho at pahinga. Pero naging mitya ng isang karanasang habang buhay kong dadalhin. Isang kwento ng pag-ibig na sumuway sa edikta ng edad at pagkakataon. Sariwa pa sa alaala ko ang malamig na simoy ng hangin nung hapong iyon habang pakyut ako ng Tagaytay. Bitbit kong aking laptop, sketchpad, at ang pag-asang makakapokus pa ako sa mga deadline ko bilang graphic designer. Ang rest house namin doon ay nagsisilbing takbuhan ko kapag masyado nang maingay ang syudad. Isang lugar kung saan ang ingay ng Maynila ay napapalitan ng banayad na ihip ng hangin at huni ng mga ibon. Tahimik, malayo sa polusyon, at perpekto para sa sining. Habang nagmamaneho ko sa paikot-ikot na kalsada, tanaw kong ulap na tila halos maabot ko na sa kamay. May kakaibang kapanatagan sa bawat pagangat ng sasakyan ko, na para bang bawat metro ng nilalakbay ko palayo sa syudad ay katumbas ng paglayo ko rin sa pagod at stress na matagal ko nang pasan. Nathan anak, nandoon ang susi sa caretaker. Siguraduhin mong magpapahinga ka rin ha. Huwag puro drawing. Bili ni Papa sa telepono bago ako makarating. Opo pa, salamat po. Sagot ko habang nakapokus ang tingin sa daan. Pero may pahabol pa si Papa. Ay nga pala, darating din doon si Miss Dayan, ang business partner ko. May kailangan lang siyang asikasuhin na papeles tungkol sa mga bagong investment natin. At doon niya naisipang gawin para iwas stress. Maging magalang ka sa kanya ha. Saglit akong natahimik. Kilala ko si Miss Dayan sa pangalan at sa mga formal na pagtitipon ng kumpanya ni Papa. Isa siya sa mga taong kahit hindi nagsasalita ay may presensya na agad. Alam kong siya'y isang sopistikada at matalinong babae. Isang taong hinahangaan at kinatatakutan sa mundo ng negosyo. Byuda na siya sa loob ng 5 taon at kilala bilang isang Iron Lady. 45 years old na siya eh. Pero sa mga larawan nakita ko noon, tila hindi siya tinablan ng panahon. May klase siya ng kagandahan na hindi kailangang ipagsigawan. Simple, elegante, at may lalim. Pagdating ko sa rest house, sinalubong ako ng pamilyar na amoy ng mga pine trees. Isang halimuyak na matagal ko nang kinagigiliwan. Parang niyakap ako ng lugar na iyon, na para bang sinasabing, welcome back. Dahan-dahan kong inayos ang mga gamit ko sa balkonahe. Doon ko piniling magtrabaho, sa lugar kung saan tanaw kong malawak na kalikasan at ang tahimik na paghinga ng mundo. Ang plano ko ay simple lang, trabaho sa umaga, kape sa hapon, at tulog sa gabi. Walang istorbo, walang komplikasyon. Pero nagbago ang lahat nang dumating ang isang itim na SUV sa tapat ng gate kinabukasan. Mula sa kinauupuan ko, natunaw ko ang dahan-dahang pagbukas ng pinto ng sasakyan. Bumaba ang isang babaeng nakasuot na beige na trench coat, may suot na mamahaling sunglasses, at ang bawat kilos ay puno ng otoridad. Ang paraan ng kanyang paglakad ay kontrolado. Parang bawat takbang ay pinag-isipan. Iyon si Miss Dayan. Nathan? Ikaw ba yan? Ang laki mo na. Bungad niya sa akin nang salubungin ko siya para tulungan sa kanyang mga bagahe. Ang boses niya ay kalmado, pero may lalim. Parang may tinatagong kwento sa bawat salitang binibitawan niya. Opo, Miss Dayan.
Tulungan ko na po kayo rito. Mabilis kong kinuha ang mga maleta niya. Habang inaabot kong kanyang gamit, napansin kong kanyang mga kamay. Hindi ito kamay ng isang taong basta lang nakaupo sa opisina. May kakaibang refinement dito. Pero may bahid din ng pagod na hindi agad nakikita. Pero higit sa lahat, ang tumatak sa akin ay ang kanyang mga mata. Sa likod ng kanyang formal na ngiti, may nakita kong kakaiba. Isang lungkot na pilit niyang itinatago. Hindi iyon ang tingin ng isang istriktong negosyante. Iyon ang tingin ng isang taong matagal nang nag-iisa. Sa unang 2 araw, naging formal ang pakikitungo namin sa isa't isa. Siya'y laging nakatutok sa kanyang laptop sa loob ng sala. Palaging may kausap sa telepono. Palaging may pinipirmahan. Ang mundo niya ay umiikot sa deadlines, kontrata, at responsibilidad. Samantalang ako naman ay nasa balkonahe, nag-e-edit ng mga layouts, sinusubukang mag-focus sa trabaho ko. Kahit paminsan-minsan ay nahuhuli ko ang sarili kong napapatingin sa loob ng bahay. Minsan, nahuhuli ko siyang nakatingin sa labas, sa bulkang Taal, na tila malalim ang iniisip. Ang kanyang mga mata ay hindi nakatingin sa tanawin. Tila lampas pa roon. Tila may hinahanap na hindi niya mahanap. Isang hapon, nakita ko siyang hirap na hirap bitbitin ang ilang makakapal na folder habang may hawak na tasa ng kape. Miss Dayan, ako na po riyan. Alok ko agad. Lumapit ako't maingat na kinuhang mga gamit niya. Sinisiguradong hindi matapon ang hawak niyang kape. Salamat, Nathan. Minsan talaga nakakalimutan kong dalawa lang kamay ko. Biro niya. Doon ko siya unang narinig na tumawa ng bahagya. Hindi ito yung tawang formal sa opisina. Hindi pilit. Hindi kontrolado. Ito'y isang tunay na tawa. Maikli pero mainit. At sa sandaling iyon, parang may nabasag na pader sa pagitan namin. Dahil sa lamig ng panahon sa Tagaytay, naisipan kong itur siya sa mga hindi gaanong mataong lugar. Miss Dayan, baka gusto niyo pong lumabas. May alam akong maliit na garden cafe malapit dito. Masarap ang kape nila roon at tahimik. Napansin kong bahagyang pag-aalinlangan sa kanyang muka. Marami pa akong pipirmahan, Nathan. Sagot niya, pero hindi na ganoon katigas ang kanyang tono. Minsan lang tayo rito. Isipin niyo na lang na kailangan din ng utak niyo ng refresh button, gaya ng computer. Pangungumbinsi ko, may halong ngiti. Saglit siyang natahimik. Tila iniisip kung papayag ba siya o hindi. Hanggang sa tuluyan siyang napangiti. Isang ngiti na hindi ko nakita sa kanya noong unang araw. Sige. Sandali lang ha. At doon nagsimulang unti-unting pagbabago. Sa tuwing naglalakad kami sa mga pasyalan, napapansin kong unti-unti siyang nagiging relax. Ang tindig niyang laging tuwid at kontrolado ay nagiging mas magaan. Ang kanyang mga ngiti ay hindi na lamang para sa formalidad. May kasamang tunay na saya. Ang Miss Dayan, na laging formal, ay naging Dayan na lamang sa tuwing kaming dalawa lang magkausap. Sa bawat pag-upo namin sa kape, sa bawat paglalakad namin sa tahimik na kalsada, mas nakikilala ko siya. Hindi bilang isang negosyante, kundi bilang isang babae. Isang babaeng napagod, nasaktan, at natutong itago ang lahat sa likod ng kanyang tagumpay. Nalaman kong tungkol sa kanyang buhay. Ikinuwento niyang tungkol sa pumanaw niyang asawa, kung paano sila nagsimula, kung paano nila binuo ang negosyo, at kung paano siya naiwang mag-isa nang bigla itong nawala. Alam mo, Nathan,
Mahina niyang sabi habang nakatanaw kami sa sunset. Sa loob ng 5 taon, puro numero at kontrata lang kaharap ko. Nakalimutan ko na nga kung paano makinig sa sarili kong tibok ng puso eh. May kakaibang lungkot sa kanyang boses. Hindi malakas, hindi dramatiko, pero sapat para maramdaman kong bigat na matagal na niyang dinadala. Naramdaman kong dibdib kong tila may kung anong kumirot. Hindi ko napigilang mapatingin sa kanya. Sa kabila ng pagiging 45 years old, napakaganda pa rin niya. Hindi lamang dahil sa kanyang anyo, kundi dahil sa kanyang lalim. Ang mga pinong linya sa kanyang muka ay hindi tanda ng katandaan, kundi ng mga karanasan, ng mga laban ng kanyang pinagdaanan, at ng lakas ng kanyang pinili kahit wala nang natira. Sa sandaling iyon, hindi ko na siya nakita bilang business partner ng papa ko. Hindi ko na siya nakita bilang isang Iron Lady. Nakita ko siya bilang isang tao. At doon ko unang naramdaman ng isang bagay na hindi ko inaasahan. Isang kakaibang atraksyon na hindi ko maipaliwanag. Hindi ito yung tipong crush lang. Hindi mababaw. Hindi padalos-dalos. Ito ay paghanga sa kanyang pagkatao. Isang gabi, lumakas ang ulan at lalong bumaba ang temperatura. Nagpasya kaming mag-inuman ng kaunting alak sa harap ng fireplace sa sala para pampainit. Nakasuot lang siya ng simpleng silk na pantulog na marahang dumadampi sa kanyang balat at isang makapal na cardigan na tila hindi sapat para labanan ng lamig. Samantalang ako ay naka-hoodie, pero ramdam ko pa rin ang ginaw na unti-unting gumagapang sa aking mga kamay at balikat. Sa labas, walang tigil ang pagbuhos ng ulan. Ang bawat patak ay maririnig sa bubong na para bang may sariling musika. Isang mabagal, malungkot, ngunit nakakaakit na himig. Sa loob naman, ang apoy sa fireplace ay sumasayaw, nagbibigay ng liwanag na kulay kahil na tumatama sa aming mga muka. Habang umiinom kami, naging mas malalim ang aming usapan. Hindi na ito tungkol sa trabaho o sa simpleng kumustahan. Pinag-usapan namin ang sining, kung paano ako nakakahanap ng kahulugan sa bawat linya't kulay, at kung paano siya minsang nangarap na maging isang pintor bago siya tuluyang tinangay ng mundo ng negosyo. Pinag-usapan din namin ang mga pangarap na hindi natupad at ang mga desisyong hindi na maaaring balikan. Dayan, tawag ko sa kanya na wala ng miss. Lumingon siya sa akin. Ang mga mata niya ay mapungay dahil sa alak at sa liwanag ng apoy mula sa fireplace. May kakaibang lambing sa kanyang tingin. Isang bagay na hindi ko pa nakita noon. Bakit hanggang ngayon, pinipili mong mag-isa? Bumuntong hininga siya. Marahan, tila may bigat na dalang bawat paghinga. Siguro dahil natatakot ako na baka wala nang makaintindi sa akin. Sagot niya, mahina ngunit malinaw. O baka dahil sanay na akong maging matatag na hindi ko na alam kung paano maging mahina sa harap ng iba. Saglit tumahimik ang paligid. Tanging tunog ng ulan at ang pagpitik ng apoy ang aming naririnig. Humarap ako sa kanya. Mas lumapit ng bahagya. Sa harap ko, hindi mo kailangang maging business partner ni Papa. Sabi ko, marahan ngunit puno ng sinseridad. Hindi mo kailangan maging matatag. Doon ko inamin ang nararamdaman ko. Dayan, alam kong malaki ang agwat ng edad natin. Alam kong baka isipin mong ibang ako. Pero sa loob ng ilang araw na kasama kita, hindi ko na mapigilan ang sarili ko. Humahanga ako sa'yo. Hindi lang sa ganda mo, kundi sa kung sino ka talaga. Tumitig siya sa akin ng matagal.
Akala ko'y magagalit siya o tatawanan ako. Pero nakita kong panginginig ng kanyang mga labi. Nathan, mahina niyang bulong. Halos hindi marinig. Hindi mo ba alam kung gaano ko na gustong marinig iyan? Napapikit siya sandali. Parang nilalabanan ng sariling damdamin. Pero hindi pwede. Ang pamilya mo, ang trabaho. Wala akong pakialam sa sasabihin nila ngayon. Sagot ko agad, hindi na pinipigilan ng sarili. Ang mahalaga ay ang nararamdaman nating dalawa. Dahan-dahan kong hinawakan ng kanyang kamay. Mainit ito. Hindi niya binawi ang kamay niya. Sa halip, lalo pa siyang lumapit sa akin. Sa gabing iyon, bawat titig ay may kahulugan. Bawat haplos ay may pag-aalinlangan at sabik. Hindi ito tungkol sa pagnanasa lamang. Ito'y tungkol sa pagtanggap. Sa wakas, may isang taong handang makitang totoong siya. At ako naman ay nakatagpo ng isang damdaming ngayon ko lang lubos na nauunawaan. Sa sumunod na 2 linggo, naging palihim ang aming ugnayan. Sa umaga, ang mundo'y bumabalik sa realidad. Kapag may mga video call siya sa mga kliyente o kapag tumatawag si Papa, kami ay profesional. Ang tono ng boses niya ay muling nagiging matatag, kontrolado. Siyang sopistikadang si Miss Dayan. Ako naman ang anak ng business partner. Maayos, magalang, at walang bahid ng emosyon. Ngunit sa likod ng mga matang iyon, may lihim na kami lang nakakaalam. Nathan, alam mo bang sa piling mo lang ako muling naging masaya ng ganito? Bulong niya habang magkayakap kami. Ang kanyang ulo ay nakasandal sa aking balikat. Ramdam kong bigat at gaan ng kanyang mga salita. Parang sabay na nagpapasalamat at natatakot. Ako rin Dayan. Sagot ko, hinigpitan ng yakap ko sa kanya. Natutunan ko na ang pag-ibig. Hindi pala yan nasusukat sa kung ilang taon nang nakalipas sa buhay mo. Nasusukat yan sa kung paano ka pinapatibok ng isang tao. Naging masaya kami. Para kaming dalawang taong pansamantalang nakatakas sa realidad. Kami lang dalawa, sa gitna ng malamig na paraiso ng Tagaytay. Ngunit gaya ng lahat ng bakasyon, kailangan din itong magtapos. Dumating ang araw na kailangan nang bumalik ni Dayan sa Maynila. Ang mga papeles ay tapos na. Ang mga tawag ay dumarami na muli. Sa huling umaga namin sa rest house, nagkape kami sa balkonahe. Tahimik ang paligid. Kailangan ko nang umalis, Nathan. Simula niya, hindi siya tumitingin sa akin. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa tasa ng kape, na para bang doon niya binubuhos ang kanyang emosyon. Alam ko, sagot ko, kahit mabigat sa dibdib. Pero paano tayo? Paano pagdating sa Maynila? Tumingin siya sa akin. May luha sa kanyang mga mata. Nathan, ang nangyari sa atin dito. Saglit siyang tumigil. Tila pinipili ang tamang salita. Itong pinakamagandang alaala na itatago ko. Pero alam nating dalawa na ang mundong ginagalawan natin ay hindi pwedeng pagsamahin. Huminga siya ng malalim. Business partner ako ng tatay mo. Ang lipunan, hindi sila magiging mabait sa atin. Gusto ko siyang pigilan. Gusto kong sabihin na kaya kong harapin ng lahat. Pero nakita ko sa kanyang mga mata ang takot. Hindi para sa sarili niya, kundi para sa akin. Ang nangyari sa atin ay isang magandang sulyap lamang sa isang mundong hindi natin pwedeng panindigan ng matagal. Dagdag niya, tumayo siya at lumapit sa akin. Ang yakap niya ay mahigpit. Isang yakap na puno ng pasasalamat, sakit,
at pag-ibig. Salamat, Nathan. Bulong niya sa aking tainga. Salamat sa pagbibigay sa akin ng bagong sigla. Salamat dahil pinaramdam mo sa akin na buhay pa ako. Inihatid ko siya sa kanyang sasakyan. Bawat hakbang papunta roon ay mabigat. Pinanood ko siyang sumakay. Walang luhang pumatak sa aming mga mata habang nagkatinginan kami sa huling pagkakataon. Pero ang bawat titig ay puno ng mga salitang hindi na kailangang bigkasin. Alam namin, ito ng dulo. Naiwan ako sa tapat ng gate habang pinapanood ang paglayo ng kanyang sasakyan hanggang sa mawala ito sa kurbada ng daan. Bumalik ako sa loob ng rest house. Malamig na uli. Ang fireplace ay wala ng apoy. Ang mga folder na dati ay magulo ay maayos na. Ang mga bakas ng aming tawanan at usapan ay tila naglaho na rin. Pero may naiwan. Isang alaala. Isang damdamin. Isang inspirasyong hindi kailanman mawawala. Natutunan ko na ang pinakamasayang kwento ay minsan yung mga hindi natin pwedeng angkinin ng tuluyan. Na may mga taong dumarating sa buhay natin para lang magbigay ng liwanag. At pagkatapos, ay kailangang umalis para hayaan tayong magpatuloy gamit ang liwanag na iyon. Hanggang ngayon, kapag gumuguhit ako, laging may bakas ng lungkot at gandang aking magawa. At sa tuwing makakaramdam ako ng malamig na hangin, lagi kong naaalala si Dayan, ang babaeng nagturo sa akin na ang pag-ibig ay walang pinipiling edad. At ang pinakamagandang alaala ay yung mga panandalian lang, pero tumatagos hanggang sa kaluluwa. Ang kwento ni Nathan at Dayan ay nagtuturo sa atin na ang pag-ibig at koneksyon ay hindi nakadepende sa edad o sa dikta ng lipunan. Minsan, nakakatagpo tayo ng mga taong magpaparamdam sa atin na tayo ay buhay sa mga panahong pakiramdam natin ay nalulunod na tayo sa obligasyon at nakasanayan. Gayunpaman, itinuturo din itong tanggapin ang realidad ng limitasyon. Hindi lahat ng pag-ibig ay nakatadhana para sa forever o para sa kasalan. May mga relasyong dumarating bilang isang season o kabanata lamang upang bigyan tayo ng bagong pananaw at lakas. Ang mahalaga ay ang aral at ang saya na iniwan nito sa ating puso kahit na kailangan nating magpaalam sa huli. Ang pagpaparaya ay isa ring mataas na anyo ng pagmamahal. Kayo mga ka-confession, anong aral ang inyong nakuha sa kwento ni Nathan at Miss Dayan? Sang-ayon ba kayo sa naging desisyon nilang maghiwalay na lamang para sa kapakanan ng kanilang mga pamilya at reputasyon? O dapat ba nilang ipaglaban ang kanilang nararamdaman kahit pa anong sabihin ng iba? I-comment ang inyong saloobin sa ibaba. Muli, itong inyong lingkod, Miss Jamie. Hanggang sa susunod nating confession.